Yung first experience, of course, it's obvious. Kasama ko yung anak ni Aga. Pero kung nagkakilala kami ni Shirley at Aga, di ba pinag-uusapan namin ni Shirley when we're taping? Na, talaga ba, Shirley? Meron ka na? Kasi kami yung magkausap lagi doon sa Okido. Tapos ito na naman si Pre, kumbaga lagi ko sinasabi yan, kahit hindi kami makita ni Aga, nasa puso ko lagi sila. Kasi, kakaiba si Aga eh. Kumbaga, ayoko naman masyadong elaborate, pero sa mga artista, mga kasama mo, what you see is what you get. Aga is a nice person, period. Ganun siya. Wala siyang walang, hindi lang keme eh. Walang kaarte-arte, wala. Basta nagtatrabaho lang siya at pantay-pantay siya sa mga katrabaho niya. Anyway, ako naman, yung experience na pwede ko siguro sabihin dito, I think this is the first time na nagkaroon ako ng show na ang tumawag si Aga. So I think, hindi lang alam ni Aga na it meant a lot for me. Kasi nung tumawag siya, may meeting ako. Pero so, parang, si Aga, natawag. Tapos tawag siya, Pre! Kamusta ka na, Pre? Yung gano'n. So balik ka naman, na-miss ko yan talaga eh. So sinabi niya about this show na gusto niya magkasama kami ulit. Tapos magkasama yung mga dati niyang gusto. And at the same time, sumali si Shelly, pinaghain niya yung mga kids niya. My first time to talk to them. Pero over the video call lang yan. So, iba para sa akin yun. Kasi sanay akong kinakausap ng producer, sanay akong, diba, makikita-kita na lang kami ng artista sa taping. Pero iba itong nangyari. Dito, tumawag sa akin si Aga, and siya ang nag-request talaga na makasama ako at ang iba pang mga narito. And it's just, yes, pwede ka po ba? Tapos it's a blessing. May mga nakasama naman tayo mga new ones. Hindi ba? So maganda yung blessing po ng show. Hindi dito yung mga, kasama ko po yung mga seniors. Talaga ako nagtutula. Tapos may mga bagets. Kami po yung mga bagets. Maganda yung combination. At ako masasabi ko, relax ako, happy ako. I'm so excited to go to the taping. Gusto ko magtrabaho. Gusto ko magtrabaho. Pero I am guilty of saying, gusto ko na makipagkwentuhan kala Aga, gusto ko na makipagkwentuhan kay Jordy, and I want to see the kids. Meron nagre-reserve lagi ng monay sa akin, yung mga kabayan na pinapay. Every time na dadating ako, meron na naka-reserve na may dumudukot ng monay sa bakery. Si Atasha, thank you for taking care of my merienda. So, iba po. I'm coming from my heart. Iba yung taping na to. And I'm very happy na bumalik yung dating espiritu ng taping namin ni Aga before. At kami nila din kasi, parang wala, it's not work. So I'm sure, people will love this. Mararamdaman nila yung samahan namin dito sa taping. Plus, yun nga, thank you kay Danny. Imagine a director coming from Tagaytay will go down to direct. Then after direction, he will go back to Tagaytay. I mean, yung sakripisyo ganun. May kasamang pagmamahal yun, kaya niya ginagawa yun. Nandiyan pa si Randy. I think bata pa ako, writer na siya. So, natutuwa ako na pag sinabi mo yung mga komedyanteng mahal niya, kasama tayo doon. Kaya, Dorothy yan eh, di ba? So, it's an honor. Nakasama ko talaga. Salamat. So, yun. Basically, sorry nag-emote ako na kasi iba talaga yung relationship namin ni Aga. Aga is one of the best actors na nagawin. At paninitigan ko yan kahit malapit na ako mag-retire. Wow! 20 years from now. And I just also want to add, Kuya Rick, we are so happy to see you back doing sitcom. Kasi, diba, so happy. I'm sure everyone can agree with that, diba? Thank you, Mami. Yeah. Although sinabi ko sa'yo kanina na hindi ko akalain na dalaga-dalaga ka. Actually, may asawa at mga anak na po. Kasi sa MTV, 13 years old lang yata. Yes, share ko lang po ako. I used to be with them sa Magandang Tanghali Bayan. Yeah, I was such a young host. I was only 13 and I started working with them. So nagulat sila kasi sabi ko, Kuya Dirk, sabihin ko lang 36 na ako. Kasi I was 13 at the time. Yes. 13 na siya, it was host na siya. So magaling. Kita naman. Ay, salamat po. And I learned from the best, of course. And going back, Kuya Dirk, I just want to share also na parang with Sir Aga calling you firsthand, but how can you say no to that? Something like that, di ba? Ako, hindi ka talaga mag-no, tinuwagan ka ni Aga muna. And for him to say that, kasi yun yung sinasabi ko palagi na kung ano yung nararamdaman niya, sasabihin niya, walang plastika. Pre, gusto ko ka makasama. Tayo ulit, balik natin yung comedy natin before, combine lang natin sa panahon ngayon. And
wala, parang kinakausap ko yung pamilya ko, kinakausap ko yung kapatid. Parang gano'n. And Charlene kasi, ewan ko kung alam ni Ana, before pa kami ni Charlene very close, and I'm very close to her mom. Kasi yung mami niya ate-ate ko yun. Kaya, it's a good feeling na nandito ako sa show. Ito mo yan? Narinig mo? Sino tumawag sa'yo? Jesus. Kaya every time sa Muslim, tinan mo sa akin, simple lang. Si Jesus kasama niya, Boss P. Siya yung inspired kay Boss Dave. And before we move on, let's just acknowledge na kasama natin ngayon on stage. Joining us is the head writer of the First Family, Sir Randy Reyes, and of course, the one and only director, Sir Daddy Reyes. Tanongin natin sila, ladies and gentlemen. Okay. Sam, nasa naman yung microphone, so ikaw na. Okay, sige. First time. Actually, first sitcom ko po ito ever. And ayun, I'm just so excited kasi yung first sitcom ko, makakasama ko ang mga legends, ang mga icons ng sitcom, ng comedy. Kuya Yani, si Ate Cha, Sir Aga, Kuya Dick, mga legends, mga pillars na talaga. Mga pillars. And I'm so happy to do this kasi makakasama din si Tash, si Andres, and it's really like a family behind the scenes. Minsan nga po, ang saya-saya ng mga practice natin before takes. Alam mo yun? Yung parang nakakakaba kasi i-air ba to? So yun, it's just so nice to share that kind of culture with everyone. As in, pamilya po talaga, we're all having fun. And sobrang excited po ako na mapanood na yung first episode very, very soon. Bakit parang may kasamang ka ba yung Oh, kuya Brian, react. You're absolutely right. Kuya, parang template na yung you're absolutely right, you are indeed correct. Baka daw doon kasi yun ang sinabi. Wala, hindi ka pwede Kuya, magkamali. agree na lang tayo. Okay, how about you, Heart? Ano ba yung first time in your career na hindi mo makakalimutan? Actually, first time ko po ito na maging boyish sa role. Actually, I don't have that much experience yet in terms of sitcom, but this is my second time. So, first time ko po maging boyish. And siguro po, nakakayanan naman po. Especially with Andres and Tasha because mostly our sequences are together and sobrang nakaka-relate po kami sa isa't isa, so that helps as well. Yung character mo ba, nadadala mo yan hanggang bahay? Or you're the type of actor na after the show, okay na, I'm back to being hard? Feeling ko po, when the cameras are turned on, I have that spirit of this is not me na. And when it's cut, I'm back. Ganun. Nice. Thank you, Heart. Who's next? Okay, Ted. First time ko mawala sa sarili ko yung matanggal yung kaluluwa. Makita ko yung sarili ko nung pinapanood ko itong Sir Aga, Charlene, the OGs, greatest of all time, Direk Danny. Talagang, tapos first time ko po na-experience na masaya yung set. Masaya. Wala akong na-feel na parang kung pillars yung pakiramdam namin, pero pakiramdam nila sa amin, ano sila, puno. Nagbibigay po sila ng sustansya sa amin at energy, vibes, ecosystem, parang gano'n. And then, ayun, I'm so honored po na after all of my life na makawork ko po ang the Danny Caparas po. Grabe. Pinapanood ko po lang sila sa TV dati nung nasa Mindanao pa ako. Ngayon, nasa loob na ako ng TV. Kasama sila. It's an honor po. Thank you, Sir Aga, Ma'am Charlene, the rest of you, TV5, Boss Big, and all of the bosses. Thank you, Lord. Photosynthesis. Alam mo, kasi ako nagtataka kung bakit ka part ng show na to. You are so fun to watch. At ang sarap mong pakinggan. Parang napaka-light lang, di ba? Kasabi nga ni Kuya, ang galing nito. Di ba? Oo. Napunta sa ano. Sinasabi mo sa seta. Nagwagawa mo. Magaling po talaga siya. O, alam mo, pali naman namin ang papaling ngayon, ng champion. Champion siya.
Kapagaling. Thank you, Miss Mao, Sir Justin. Thank you, kids! Thank you. Oh, ako nandyan din sila, di ba? Our writer and director, si Randy Reyes, Danny Capalas. Ano ba yung mga first time nyo dito sa show? Maraming first time yan. Pwede sa show o pwede rin sa buong career, yung mga memorable na first time nyo. Siyempre, nung tumawag sa akin si Aga, kasi pinahawag ko muna yung petition ko sa Amerika. Pamilya ko nasa Amerika. Anyway, nag-isa lang sa Tagaytay, tapos tumawag si Aga. Pre, gawa tayo. Okay, sige, pwede. At least, kabisado ko si Aga, kabisado naman niya ako. Matagal kami nagsama niya sa Okido. Okay, fine. That's my dog. Halos ako ng director niya sa sitcom habang buhay. Anyway, yung first time, syempre, nung una, mga nanay, sabi ko, anong time ko kaya matatapos to? Siyempre, tsatsagain mo, pinakailangan kong pag merong hindi nakuha close-up, na importanteng linya o close-up, mo. Yung mga ganon, pero like, okay naman yung grupo, lalo na nung mga sumusunod ng tapings. Tsaka, syempre, hindi naman pwede sa akin yung mga yan. Alam nila kalakuhan ko, mabait naman ako, linyant ako. Pag may sinadya si Yani, uy, pwede, gawin natin yan. Kahit sino sa kanila. Pag gusto ko, gagawin ko. Basta makakatulong sa show. Masaya kami. Great, parang collaboration talaga. No? First time yung maaga. First time na? Si Aga, gusto niyo ba kwento? Yes, what did Nung okidok time namin, ito yung the late, aga mula, ating late yan. So maaga si Tita Gloria Romero, si Narika. Aga, sabi ko, Aga, ano naman, gagahan mo. Anyway, dito ngayon, natutuwa ko, ang sabi sa akin ni Aga, Trek, alalayan si Andres kasi bago lang. Sabi ko, bahala ka, ganyan. Si Tasha, napapanood ko, okay yung bata. Magaling. Makapalang mukha ng bata. Magaling. So, sabi ko kay Aga, okay, ako bahala dyan kay Andres. Light na naman kami ngayon, yung mga tapings namin. Light na, okay na, masaya. At masaya ako kasama ko ulit sila, si Aga. Tapos kung mga bago, ayos naman sila. Siyempre, si Kuya Dick. Pre, di ba? Tita Ses, mga nakasama ko na naman sila. You know, abangan nyo na lang. Okay, sige na. Magawa kami ng show. Mga boss yung tumatawag. Parang sinasabi ni ko gawa kayo ng ganitong show, ganun. First time ko din na si Ari tumawag. Siya yung nagsabi na, gawa tayo ng sitcom. Sabi niya ganun. Ang nakaka-pressure lang, yung sinabi niya na kasama ko yung buong pamilya ko. So, syempre, first time sa TV. And that's why, kaya first family binuo namin with Yanni. Tapos, nagko-collab kami, nag-zoom meeting kami with Sherlina, with Andres and Tasha para din nakakapag-ambag sila dun sa character nila, kung ano yung kaya nilang gawin, kung ano yung hindi nila kayang gawin. Siyempre, part nung proud ka kasi si Agi yung tumawag sa'yo, di ba? Para pag naisipan ka niya na gumawa ng show, ibig sabihin kahit pa paano na natapressure niya yung mga pinagsamahan din namin before at still naniniwala siya sa grupo namin. So sabi nga niya, ito yung grupo natin, so tayo uli gagawa ng show na parang nung 90s, pero ano na ngayon, parang 2024 na, iibay na natin yung ibang parang mga style, but i-continue natin yung saya nung 90s na ginawa natin. So, yun po yun. I-correct ko lang ha, ang tumawag din sa akin si Aga muna. Siyempre tumawag sa akin. Yes, buo tayo ng show. Nag-usap ko lang with that show. Nung nabubuo na namin yung show with Sheldon, kasama pa si Sheldon, apat na kami. At kunti-unti na namin nabubuo. Tinawagan niya ako ulit. Sabi niya, umisip ka ng title. Alam mo, nagdasal ko talaga ako sa Panginoon. Kasi lahat na binibigay ko sa kanyang title na sinasabi lang niya, ganda, pero ano ang pangit. Tapos nung naisip ko yung The First Family, sabi niya, gusto ko yan.
Sabi ko, thank you, Lord. Kasi naisip ko naman, kaya first family, kasi ang gusto nilang pangalan nila dito, Aga, as mulak yung apelido. Sabi ko, first na lang yung apelido nyo para first family. Sabi ko gano'n. Tapos yun nga, si Boss Vic tsaka si Boss NDP, hindi po siya pumunta sa bahay. Si Aga po talaga tumawa. Hindi nga ako pinapulutan eh. Pinawin, napasimula. Napasimula! Wala akong utang na loob. Pero bilang galing mo lang, totoo ba? Kayo po yung tumawag sa kanya? Naniniwala ka na. Oo, naniniwala ako, di ba? Lord, bata ka pa lang, pinagtatanggol kita nung na marami pumapasok sa'yo natin, maliit ka pa. Ngayon hindi mo ako pinapaniwalaan. Kaya naniniwala ako. Si Kuya Aga mo ang tumawag sa akin. Okay, para clear yun. Okay. Hindi ka naman na-OP lang, kaya masiyado yun. Hindi, siya talaga ang tumawag. Wala nang iba nang tatawag sa akin. Kasi naman, siya rin ang producer nito. Kaya tumawag. Tumawag sa mga Hindi 3 years. 7 p.m. Gabi. Gabi. PM. Kuya, di pag gabi. 7 p.m. January 27, 7 p.m. Nasa ano siya ng bahay nila. Anong una niya sinabi? Sabi niya, Yans! As patagal siya ng-pause. Siguro mga 3 minutes. Tagal, hinintay ko nga eh. Sabi ko baka nabigla lang to. Sabi, Yans! Gawa tayong sitcom. Bye! Kumana na. Ganun lang? Doon alam ko naman pauna yung introduction lang niya. Tapos after a week, tumawag ko siya. Yans! 5 minutes pause. Dati siya may pause eh. Kasi may nakulo niya eh. Hindi siya nakakapag-isip agad naman sa akin. Pero nagtataka ako, parang hindi kasi alam ni Miss Shirley yung kwento, kuya yan. Kasi parang first time na Nilihim muna namin sa kanya. Ay, ganun palang nagano. Tinignan namin siya. After 1 week, sinabi na namin kay Shirley. Tapos sabi niya sa akin, gusto ko yan! Tapos 10 minutes kami. Yes, doon na siya. Yes, bye! Sabi ko nga. Marami ka pa tanong? Okay, maraming salamat. Kuya Yani, nakabawi ka doon. Bawin pa eh. Of course, moving on to Natasha. I know we have a lot of projects left. First time moments. Everything, kasi this is the first sitcom that we've ever done, or even acting together as a family, na meron ng linya, ng script, and we get to actually do things. Spend the whole day together sa taping. And first time ko nakita, parang this studio sitcom, parang it's its own little mini village, parang its own town. So, lahat. Talaga. Yeah. Madami first. Madami. Okay. Yes. Ako rin, adding to that, first time talaga, lahat to, yung sitcom, first project ko to, and I'm really super grateful and thankful na I'm with all these people here, the best cast. Yes. But actually, my first family talaga, tong cast, so I'm really happy. And, bawat excited naman, it's always new, and I'm always learning, so I'm just really excited. And just, can I also just ask, like, how does it feel, it being your first project, but you get to work with your real family? Is this something that you always wanted to do, or did you prefer na iba muna makatrabaho mo? So we've been working together naman as a family sa mga commercials natin. No? Pero na yun, may mga linya na, diba? May mga scripts, and there's scenes. So now, di naman kakaiba, pero feeling lang it's easier to work with them because we have that experience with each other in the past. And magang sa loob na I get to work with my family. And not just that, the cast, everyone else in the cast, the best talaga. So yeah. Very nice. Thank you, Andres. Kayo po, Miss Shirley. For me naman, I would say for Aga and I could say the first family is a personal journey. Kasi parang mahabang proseso na pinagdaanan before we were able to actually say na parang kaya ba natin to? We're gonna work together. Kasi before this, kami ni Aga, we would just do commercials together, especially pagkasama yung mga bata, parang sinashelter namin sila sa parang public life. So, it was quite a process that we went through. And then once we decided, we said, you know what, why not get the opportunity to work with our family? And what a blessing it is to be able to be a witness sa mga unang hakbang nila sa industriya, kasama mo sila through every step. And not only that, to be able to work with really just great actors, diba? And creative people behind
the first family is really such a blessing and an honor. And I would say possibly baka the first, maybe only time na gagawin namin ito as a project with us as family. So it's very special, and I'm happy that we're gonna get this opportunity to share the laughter and the fun sa inyong lahat, sa lahat ng mga kababayan natin. Ang beautiful news Ang talaga. beautiful. Thank you. Galing talaga yun. Makes sense naman, of course, di ba? Yes, yes, Oo. yes. Aga. Sa akin naman wala, siguro, parang nagawa ko na lahat sa buhay talaga. But yung first time ko rito, I guess, is really with the kids, which is really, parang ito yung sinasabi. Baka naman misinterpret lang na iba to, but sinasabi ko, when I say it's kind of difficult for me, it's difficult in the sense na dati pag nagtatrabaho ko, parang ito yung mundo ko sa pag-artista. Ako lang iniisip ko rin yung sarili ko, kung paano yung gagawin ko, ano yung eksena ko, ano yung gano'n. Ngayon, it's harder for me because andyan yung pamilya mo na binabantayan mo na nakatingin ka, na pag maglilinya na sila, parang pag nasabi na nila yung linya, okay. Tapos bigla ako na pala yung susunod. Parang ako ngayon yung nawawala. Mag-akat ka na. Sorry. Isa pa. Ayoko naman umulit kasi baka hindi naman maulit nila yung night. Kaya naman nila, ang ibig ko sabihin na masyado na ako protective lang sa mga anak ko talaga. And hindi ang siguro ng tao, but sa pagsali nila sa pagpasok nila sa industriya ito, ako yung pinakamasaya. But at the same time, meron kang kaba talaga na parang, alam mo yung, ako lang siguro makakaalam, yung hirap na pinagdaanan mula nang nag-umpisa ako para marating ko yung kung ano mo itong narating ko sa buhay na to. Hanggang sa magkapamilya ako na sila, parang alam ko yung dadaanan. Mahaba pa, mahirap, but then sila na nag-desisyon na they wanted to work at dito sa pag-aarte. Kaya ngayon, ang mahirap doon, sa pag-desisyon nila yan, ako pa yung kasama. Ibig ko sabihin, ako pa yung aarte sa harapan nila. So masaya ako na dumarating kami sa set together. We're together every day. Pag wala kami ginagawa, nasa bahay na kami parati talaga. Or we do things together, the four of us, all the time yan. Never ako solo, never ito. It's always us. And now that we're working together, it's like a super bonus para sa akin. But it's the first time. And but I'm happy also that we have a great cast here na sinasabi ko sa mga anak ko, you wait na makatrabaho mo sila. So ngayon mas komportable ako, nawawala yung nervous ko dahil alam ko andyan sila para supportahan din yung mga anak ko rin siyempre. So yun naman ang nangyayari. Maraming salamat din sa inyong lahat. Sa inyong lahat, Direk, Randy, sa lahat, sa inyong Kuya Yans, Sam, Art. Hindi! Minsan kasi pag tumitingin siya, kasi may mga eksena sila gano'n, pag nagtingin na silang gano'n, parang kuya ka gano'n, parang sasabi ko kung ako yan, ito yung art ko, tapos tingin na gano'n. Alam mo yung gano'n, ikaw yung gano'n. Wala naman silang love aga sa show. Parang kunyari lang, parang gano'n, parang mag-best friends kayo, di ba? Magkababata sila tatlo, so mga gano'n. Patay na punta ron. Bilipad na naman ako, no? So first time lang, di ba? So yun na, sabi ko, first time lang di ba? Pero nagpapasalamat naman ako sa pagtawag ko sa kanila, hindi naman sa nagpapasalamat naman ako na umuha naman sila lahat sa pagtawag ko. If I may share also yung Of course, ikaw boss talaga rito. Ikaw talaga boss. Akala nyo, ito talaga kasi. Hindi, yung first taping day natin, mararamdaman mo talaga when everyone is together, talagang magical talaga yung moment. Everyone's happy to be there. Mararamdaman mo parang naging pamilya kayo kagad. So we're really happy to share this with all of you. And so ako may follow-up question lang ako kasi na-mention mo nga na umiiral yung pagiging tatay mo ka nag-living ka with your At kids. saka mahirap yun kasi kailangan isipin ko rin yung sarili ko rin, di ba? Yes. Paano ko gagawin ko kaya lang minsan gano'n kahit sa pag-bihis ko, basta pagkakita ko mga gano'n mga tsura nila, okay na ako. Tapos ako, minsan kalimutan ko wala yung damit ko, mali-mali, parang gano'n. Basta happy sila, basta okay na sila, okay na ako. Super relate ako kasi I have children also and that's how I would also be as a parent, di ba? Parang lahat sila maganda itsura, bahala na ako, di ba? Huli na ako. Pero Sir Aga, I wonder, pati po ba sa bahay, when you're just at home, do you also maybe over dinner, do you go back to parang, Andes, dapat ganito atahin mo, Atasha, ganito dapat? No. Hindi
Di naman. Pagdating sa mag-artista talaga, parang sila na yan, di ba? Kaya nila yan. Kung magtatanong sila sa akin, magsasabi ako. Kung hindi sila magtatanong, normal na kami sa bahay. Basta sinasabi ko lang always, what's really important sa industriya natin is pakikisama, pakikitulong sa tao. Growing up, yun naman na sinasabi is always be kind. Just be kind to everyone. No, it's nice to just be nice to people. Kahit may mayabang kayong makainkwentro, hindi mo na alam, may pinagdadaanan yun. Just never judge, you know. And at the same time, pagdating naman sa pag-arte nyo, it's all about confidence, really. You know, kailangan malakasan ang loob mo. Ang talent naman madidevelop yan eh. Bago kayo, mahaba pa yan, mahaba pa lalakbay nyo. Kahit ako, nag-upisa naman ako, ano ba alam ko naman. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Napakaganda. Thank you, Sir Aga. Oo. Share ko lang din po, di ba, yung pag-host po dito, actually si Sir Aga din yung tumawag sa akin. Di ba, Sir, kaya tinawagin niyo ako para ako mag-host today. Ay, di ba? Lahat naman pala tayo tinawag. Ako, tinext na ako. Ayun, okay. Ayan, just mas nakilala natin yung, of course, the Mulak family and the first family cast with our little icebreaker there, no? Pero now, moving on. Hindi, depende sa call time. In fairness naman, lahat tayo dumarating on time. Lahat tayo. Depende sa call time. Ay, So, wala ako first ako. Oo. Ako naman akong gumigising. Pero ako yung ulit mo nga. ayun, sabi rin po ni Direk Tani. Well, nauna yung mga bata because yung call time nila mas maaga ng 1 hour. So sila. Okay, the kids. Bakit mas maaga yung content nila? Bakit nga ba rin? Hindi, I think meron din pero sa girls also may makeup na 1 hour. Parang gano'n. Kasi kami Ay, parang... Kasi mga scenes na ginagawa nila, ng mga writers. Yes. Yung opening scene sila. Kasi inaayos yung mga sequences natin. Amazing. So, tinitingnan mga bata, sila. Nung unang call time ko, 8 o'clock, 5. Nung mamaya, parang masasabi nila, naging 7 yun na yung call time, ano? Kasi nagigising ka 5:30 na. Okay, game. Next question. Coming from Heart. First likely to feel hungry during work. Madali lang to sila. Parang agree lahat ah. Wait. Yan. May bakery kami doon sa harapan. Oo. May mga tinapay nandyan, unti-unti nawawala, nababawasan. Kinakain ni Atasha. Pero mukhang iba yung sagot ni Aga. Ay, di pala, Tasha pala. Ano ako sa Nagkabawa kasi. Okay, so they all agreed to Atasha. 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 Unanimous. Oh, yeah, now we know. Okay, Kuya Yani. Ito, maganda tong tanong na to. Pero alam mo, first time ko nakita ang Mulak family na, syempre first time naman nila magkasama. Ang kasama nila, 2 chef, 6 na yaya, tapos 37 na makeup artist. All in all, siguro 50 sila. Ang dami. Tapos ang maleta nila, wala nga lumiro ito, ang maleta nila, alam mo pupunta ng abroad. Ang nakita ko 8 maleta. Parang hindi na sila babalik sa bahay. Pero yung first likely to pick or order food on the set, wala pa akong nararamdaman sana gawin to ni Aga Mulak. Kasi ang pagkain nila, talagang healthy sila lang kumakain. Oo, may chef sila doon na may nutritionist ba? Nutritionist. Oo, sinusuri pa nga kami, pati kami sinusuri pagkain namin. Pag wala kami pakialaman. Oo, naka-uniform tong chef ha. Naka-uniform. Parang may ratatouille pa nga na daga. Nagdala siya isang dagang mali. So wala pa, sana tabla naman si Aga Mulak kasi kinakain niya na healthy, sila lang kumakain, wala pa kami. Oo, si Ate Ses nagdadala ng pagkain, pero pang matanda. Walang sugar, walang salt. Ang kinakain natin, hindi ba yung pagkain ng iba, tapos nagpapanggap tayo na ano? Oo, meron doon naiwan na biskwit. Sa sobrang gutom namin, kinain namin. Hindi naman pala amin. Sa makeup artist. Tapos nagpabili makeup artist ng madami. Kasi sabi ko, patay gutom to mga artista na ito. Nagpabili ng 4 na ganun.
Kuya Aga, sama mo na kami dun sa chef, ha? Dun sa menu, ha? Kuya, yung question mo, first... Kasi nga wala eh. Wala ba? So, wala kayo dyan sumagot. Wala. Ikaw na sumagot. Ako na. Okay. Kanya-kanyang baon. Kanya-kanya ba? KKB. Kanya-kanyang ba ako, chef? Okay. Ah, Okay, KKB. next, for Ken. Ken Devon. Go ahead and read it first. Is likely to laugh during a funny scene. Ah. Yeah. Yes. Ano malungkot ka dyan? Yeah. Minsan nakakat yung eksena dahil hindi ko na, di ba? Ah, talaga. Mabilis kayo, Sir Alex. Mabilis kayo. At mabilis kayong patawanin. Yes. Teka muna, in fairness, di ba ang hirap yan? Imagine first time ka ate, tapos kasama mo yung mga great actors and actresses. Di ba nakakakaba Kaya talaga? mga eksena na namin, Andres, kung may eksena kami, hindi ako tumitingin sa kanya talaga. Parang, gano'n. Kasi, so paano ganyan mo? Hindi ako pa tumingin kasi kung tumingin ako sa mata niya. Hindi naman sa makumosyo siya. Siyempre pag umarte ako na diretso, Andres, alam mo, ganyan. Yung tingin ko na gano'n, baka mapatingin siya gano'n. Kasi iniisip ko, sana mabitawan mo na yung linya mo, no? Kaya niya naman. Kasi Tagalog lang kasi. So, pa rin Tagalog kasi, ito na. Alam, ito kasi yung ganyan sasabihin niya, di ba parang ito na, biglang, tumigil at pause! Tapos tumuloy, Pero, pag nag-catch up one thing, ikwento ko lang, parang wala. Talaga naawa talaga ako kasi, kita ko, nagkamali siya, nanginginig yung kamay niya. Diba? Naalala mo yung sila? One time lang. One time lang. Kasi naiilang yata siya pag the whole cast is there sa table yung eksena. Parang ako nung bata rin naman, di ba? May eksena gano'n na pagkasama yung mga seniors, parang naku-conscious ka. So, naiintindihan mo talaga yan. And then I had to tell him talaga sa bahay. Sabi ko, kasi mo na nervous mo na yan. Yan, magaling ka naman. Tama. Magaling ka naman. Sabi mo, magaling mo, basta bitawan mo na huwag ka matakot. Tsaka gwapo. Pati, gwapo siya. Tsaka gwapo daw. Parang hindi ka pwedeng magkamali. Can I add something? Yes, please. You know, Andres, I'm really very, very proud of you. Actually, both of the kids. Kasi, you know, if you're a newcomer, minsan, lalo na these children are so good looking, there's some actors na parang they're so conscious about pangit ba ako dito or whatever. Sila, they just jump into the scene kahit awkward yung magiging tsura nila or something. Malalakas ang loob. And even I can see that during the first taping most especially, medyo si Andres, you know, he was because of the lines, he can actually do it kasi Tagalog. But what I like about him is matapang siyang bata. And he's willing to learn. And I think that's the most important thing for him. Kasi, you know, para sa isang artista, naisip, anak ako na artista. You know, anak ako na sikat na artista. So, lahat kayo bagay sa akin. Walang ganon. And I think this is something that Aga and Charlene should know, that they raised very, very good kids. Yes. Very, very good kids na walang yabang, at saka, you know, nasa title role na sila kaagad, but you can never feel na parang nagpapaka-importante. They're very nice with the staff. Hindi spoiled ng mga bata, pero yun nga, Andres, you're doing very well. Siguro ngayon mako-conscious ka kasi kinukwento itong mga mo, but it's something that's very natural, and I appreciate it well that, you know, you're always there you're trying to learn, and I'm very, very proud of you. Jesus, thank you so much. Ako din naiyak din. Thank you, Tita Sens. Ako din po naiyak, hindi ko naman sila alam. Pero talaga si Andres, alam mo kahit tingnan mo yung itsura niya, parang pinaghalong Richard Gomez at Aga Mula. Di ba? Grabe, pero napaka-humble. Si Tasha naman, napakagaling at talagang tinuturuan niya si Andres pagdating na doon sa pagtatagalog kasi sanay na siya. Oo, grabe si Tasha. Si Tasha ang pinaka-the best actress in Europe. Expect yun lang yan. Pero kung nakakatuwa kasi habang sinasabi ni Mr. Sir, kita ko how proud si Sir
Sir Aga and si Shirley of these children, but I also saw Atasha. While Miss Tess was talking about you, Andres, she's so proud of you. Grabe, I saw her face. That's a reaction. Natasha, what can you say? What can you say, Natasha? Magaling ka. Parang tiga-tugtugan eh. Magaling ka, and we're all very proud of you kasi for a first-timer. First time on set na American Lines, at you have to act. For a first-timer, magaling. Magaling, mahusay, at talented. So keep it up. Just keep on going. Magaling ka. Magaling ka. Yes, diba? Nakakatawa na rin makita ang side ito of the Mulat family. And this side we've never seen before. We want to see it. We're so excited to see it sa the first family, you know. And I'm very excited rin ang mga friends from the press to ask your questions. So having said that, we're going to be opening the floor for a quick... Before your parents to Atasha and Andres, and now your parents two celebrities, two TV stars, and probably soon to be movie stars. Ano ang pagkakaiba? Okay, let's go way back kasi parang syempre alam ng lahat magkapatid sila, kambal sila. But growing up, Aga really made parang a conscious effort na parang magkaroon sila ng sariling identity. To the point na they went to different schools, they studied in different countries. So as artists naman, Aga and I talked about it na parang, ano gagawin natin diskarte dito, di ba? Parang when we go on the set, will we be a parent? But we decided that we will be co-actors. And then we will just let our writers, si Randy, and then of course the cast and our director, si Direk Danny, to take charge. So we're just in the back seat. Pagdating naman sa artistry nila, we allow them to grow and create the path or journey that we will be taking. So, pag humihingi naman sila ng tulong or guidance sa amin, we're there for them, but we give them and we respect their individual creativity. Si Aga, ikaw, madami ito. Halos yun na rin talaga yun. Kailangan kasi nilang maramdaman yung nervyos, kailangan nilang maramdaman yung pagkakamali, kailangan nilang para matuto sila. Kasi kahit anong sabihin namin, kung magsasabi kami, kahit sasabihin nilang yes, iba talaga pag na-experience mo. Like, kunyari pag nasa set ka, pag kinabahan ka, that's beyond my control. Parang, so sasabihan mo na sila na kaya importante, more than your lines, really, more than your looks and ganyan, is your confidence. You well, aside from that, believing in yourself also. Yeah, but more than that, of course, mas masaya ako na andito na sila, nakatrabaho sila. Ngayon sa tatahakin pa nila, nasa sa kanila na talaga yan. Basta kami, nandito na kami sa likod nila, pero di kami makikialam talaga. Sinabi ko naman talaga sa aking asawa na sabi ko, kung gusto nila mag-artista talaga, ako, I will make sure talaga hindi ako makikialam o manghihima. So kahit kunyari kung dumating ng panahon na may love life sila, may bilang sila, parang ganun eh. Kung diba? Sasabihan ko sila pag medyo mali, parang pag huwag yan, diba? Hindi naman sa huwag yan. Parang ganun. Hindi naman sa huwag yan. Parang sabihin parang hindi ako makikialam talaga. Hindi naman ako makikialam. Walang okay na naman kung yan, diba? Parang dito ka, my love. Naguluhan nga ako eh. So, parang basta masaya na ako na nandyan. Pero kasi, pumasok sila kasi sa mundo ko. Alam ko yung dadaanan nila dyan. Alam ko yung hirap na yan. So, yun na lang ang matuturo sa kanila. Basta kami nandito kami sa likod nila parati. Kung kailangan nila advice or tulong or ganyan, hindi kami mawawala talaga dyan. But they have to experience it. Lahat ng pain, lahat ng learnings, experiences, yung hardship. That's our best teacher. I would tell them that as well. And Tita says maraming salamat sa sinabi mo. Nakakaiyak yung kanina. Salamat sila. Maraming salamat talaga. So I just wish them well. Natasha and Andres, coming from me, really, para sa kanila sasabihin ko na I just want to wish you both the best. All the luck in the world.
And just always pray. I always tell you guys that, always pray. You know the magic and the power of prayers. One day, siguro you not realize it now, but someday, at some point, you'll know how God works. Amen. Yan ang nakakaiyak yung sinabi mo, in fairness. And my next question for you is, since ikaw halos bumuo nito, ikaw yung nagtawag sa kanilang lahat, in the future, ba may posibilidad na ang The First Family mapanood sa isang pelikula? Yung Okidok naman, ginawa namin pelikula rin dati. So, kung papayag yung mga anak ko, kasi siyempre, ibang manager nila, di naman kami. So, kung papayag sila magkakawa ng pelikula, or pag gusto nila, pag ready sila, bakit naman hindi? Game na game naman ako dyan. Sana, di ba? That would be nice. Pero hanggang maaari, gusto ko rin sana tumakbo yung karera nila sa kanila. Yung sa sarili nila. Hindi ka lang kasama, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa namin nila. But I want Andres to be, my dream for Andres is to be him, you know, to shine as Andres, and Natasha to shine as Natasha in whatever field. Anyways, thank you and congratulations. Salamat. Thank you. Our next question is from Jun Laling of Abante. Ako, laging lumalabas pag nasa Facebook ko, laging lumalabas yung mga real, mga videos yung dalawa ni Kuya Dick, no? Nakakatuwa. Ang dami pa rin views, ang dami natutuwa. Ako mismo, dinabalik-balik ako, naali ako sa inyong dalawa. And at least, I'm so happy na meron na kayong The First Family kasi mas may bago na ako papanood. Ikaw, Aga, alam mo mismo yun, yung grabe yung team up niya dalawa ni Kuya Dick. Kaya naisip mo siya dito rin. Yes, oo naman. Kasi pag pinapanood ko yung mga dati namin ginawa kami ni Brian, ni Kuya Dick, pero nakakatawa talaga, natatawa ako, hindi dahil sa ako yung nandun, pero nakakatawa talaga sila. Kasi naniniwala pa rin naman ako at the end of the day talaga, magaling ka na actor, di ba? Magaling ka na actor eh. Pag nagpatawa ka, nakakatawa talaga. Parating tama ang timing. Di ba? Timing is very important. So subok na yan minsan sa pagsulat ng script. Wala namang perfectong script parati, wala namang perfectong direksyon, pero ang timing kailangan perfecto parati. Para sa akin. So masaya ako na tinagam nila lahat. Hindi, siyempre, di ba? Si Bayan na rin, di ba? Yan mga kasama ko. Sila nagpapatawa sa akin talaga. And masaya ako na mapanood ng mga bagong generation na yung sitcom na ginagawa dati na kasi kung hindi lang na isip to, kasi dati everyday puro sitcom sa bumubuhay ng gusto yan. Everyday may sitcom. Yes. Everyday may sitcom. Hanggang sa naging linear ng programming, it became mga serye na, di ba? Slow nawala yan. So it's nice to bring it back also. Para yung chill lang, simpleng tawahan na nakakatawa talaga. Kuya Dick, Kuya Dick. If I'm aware ng, oo naman, kasi may mga friends pa rin, even from the press people, kaibigan natin dyan, pag may mga nakikita silang mga nag-trending, mga eksena natin, pinapadala nila sa akin eh. At yung ibang mga kaibigan din na sinasabi nila sa TikTok daw, ulit-ulit, tapos meron pa daw mga nagbuo pa ng mga eksena natin na pinasama-sama. Of course, masarap sa damdamin kasi alam ko naman sa puso ko na masaya talaga ako ng ginagawa ko yun. Okay do. At talagang hanggang ngayon, masarap pumunta. Kasi kanya, pigilin siya doon sa port, kasi sisigawan yung tao. Pre! So, nandun pa rin yung tandem namin ni Aga. Pero gusto ko rin i-attribute talaga yun. Lagi ko sinasabi. Kasi ginagawa ko rin naman sa iba yun eh. Diba? May mga ibang projects na ganun-ganun ang nire-request nila na o sana ganun din yung parang kay Aga. But, naging effective, I guess yun. Naging effective yung sa amin ni Aga. Kasi siguro nga yung personalidad at karakter ni Aga rin. Ina-attribute ko rin doon. Kasi pag si Aga wala kami lahat nagagawa ko eh. Yung walang boundaries eh. Walang arte eh. Hindi conscious, in other words, pre, lalaki ka, di ba? Yun ang ibig sabihin na wala eh. Wala akong ba dyan? Oo, di ba?
Wala naman chick babes, diba? Eh tayo mga lalaki, hindi tayo conscious eh. Diba? Pag lalaki pala ka conscious eh. Hindi nga pag-spend. So, ibig ko sabihin, kasi may mga artista kasi na pag nag-eksena, aminin natin, meron iba na ilang ka eh. Diba? Pag ako na ilalo naman, very sensitive actor. Maramdaman ko yung kapartner ko na medyo merong arte ng content. Hindi ako bibigyan. Wala tayo. Yun eh. So sa akin talaga, yung ginawa namin yung binibigay ni Direk, ay iba pa eh. Tumatagdag pa. To the point na nagagalit sa'yo. Tama na, cut na! Kasi nahahabaan pa namin. Bahala na sa editing yung gano'n. So ako talaga, parang sabi ko, yung drama gano'n na pre, tapos yung gano'n na para talagang naging effective yun. Sa amin yan. I won't forget na nagpunta kami sa... Sino ko sa po? Chichismis ka. Kasama ka naman, sinatay yung kato eh. Di ba tuwag-tuwa ako doon, ma-share ko lang, nagpunta tayo sa Canada. Yes. Di ba boses pa lang natin yung nilalabas sa mic? Nagpapatsaka rin yung tao. So, sabi ko, marami to. Tapos si Aga, kasi yan eh. Yun nga si Aga, walang ka-ate-ate. Unahin ka na, ihuli ka namin. Ganito mga ganyan. Kaya Aga, wala yun siya pa magsasabi. Hindi, si Quintic mo na. Isang inaano ng tao, si Quintic. Sa ibang artista kasi hindi wala naman yun eh. Lagi gusto ng artista siya yung ako yung kailangan. Ako yung gano'n. Sa amin wala eh. That's why yung success ng Okidog, sabi ko, sana makulit yun. Kasi iba talaga yung feeling working with the family. Ngayon pa, extended family. Pili ko ba lalakas ako sa inyo si Kevin Walker? Diba? Oo, siya magdadalhin to eh. Nakikita ko ha. Pag bumagsak to, dahil sa'yo na eh. Alam mo na. Thank you, Julie. Thank you sa question. Pero in fairness, nakaka-miss kayo, no? Lalo na yung mga artista katulad niya. Talagang very important yung entertainment press, the media. Si Kuya Dick nga kanina, talagang umikot talaga siya, bumati siya. O, nagsigurado siya na tatanungin namin siya. Pero, hindi, nakakatuwa. Pero, yan, nakakatuwa, nakaka-miss kayo, di ba? O, kasi nagbago na yung mga bagong artista ngayon eh. Pero si Atasha and Andres, they're always grateful then thankful sa press. Napaka-PR nila through manang-mana si Shirley and Aga. Diba? Hindi ko na kayo tatanungin kung stage parents kayo. Kasi ang alam ko, and sigurado ko, the way you talk about with Atasha and Andres, pagkasama namin kayo pag nagkukwentuhan, the way na very thankful kayo na nagkukwento, Shirley, halos maiyak ka. Yung kinukwento ko yung mga Pinoy sa Madrid na nakilala ko na nagkukwento kung gano'ng kabait ang anak mo na hindi piling, di ba? Nakita, halos umiyak ka. So si Atasha and Andres na tatanong ko, Shirley and Aga, they're very proud sa inyo. Proud parents sila. Pero kayo, anong tingin nyo? Stage parents din ba sila? Or talagang proud parents lang? I'll speak for the both of us na kasi para sa amin, our parents, we don't see them as stage parents necessarily. We just see them talaga as, our parents, the people we spend our time with, our loved ones, we see every day, the ones that we miss, our hope. And so, di naman sila, stage parents, but we just see them talaga as just our loved ones, the ones that we look up to, we appreciate, and syempre naman, idolize. And to add to that also, they will always just guide us with everything. And they will never try to tell us, oh, what we did here was wrong in this, let's say, sequence. It's never about the work, it's always about your morals and what kind of person you are. So I wouldn't say stage parents, but just actual, true to life, very responsible and very kind, warm-hearted parents. Ako maiyak si Shirley. Parang feeling ko birthday today. Tingin nga ng tissue. Thank you, June. Ang ganda na sinabi nila. No? Uy, pero Atasha, 1 year ka na sa shoot.
pangako mo sa aming drawing. Yes! Oh, ang galing niya kasi mag-drawing di ba? May nagsabi sa akin ng collector na, nako, one day, magiging milyones yung halaga ng mga drawing ni Atasha. Good luck sa sitcom nyo. Si Atasha parang mas sanay na siya kasi because of It Bulaga. Talagang kahit sa pagkatagalog, mas bongga. So, mas nakikita kaysa kay Andres, mas magaling ka mag-Tagalog. Hindi, joke lang. Pero, bago ko bigay sa'yo, Charlene, medyo nakukonfuse lang kami. Okay? Kasi, with the poster and the promo of the First Family, ang ginagamit mo na ulit na Gonzales S na ulit, di ba? But with your social media, ano bang dapat namin gamitin? Double Z talaga. Oo. Pero anong dapat na, kasi nalilito ko, my gosh. Actually, oo. Double S ba? Double Z. Double Z ba? Or C, S? O kasi minsan nagkakamali, but really my correct spelling of Gonzales is double Z. So, mas gusto mo yun? Double Z talaga. So, ako yan, dapat palitan. Siyempre nakakaliano doon pag sabi na, ay, paki-correct naman yung pangalan ko, pero double Z talaga. So, papalitan na ng TV pa. I think nagawa naman nila yung corrections. Okay. Kasi yung nakita ko yung S. Yes. So, sabi ko, pinilit na naman. Galing ng observation mo, June, ha? Hindi kasi nagtalo kami ng isang writer ko tungkol dyan. Pinadala niya pa sa akin yung spelling ng Gonzales ng nanay mo sa old movie. Yes. Sabi niya, etong tsaka ito yung mga poster dati. Sabi ko, hindi. Ang ginagamit niya, CS and Zebra. So, yun ang official. Yes, official is double Z. At syempre, feeling ko, official din na ang The First Family, ang magiging first family ngayon ng Philippine television. So, congratulations and good luck, Aga, Charlene, Atasha, Andres, Kuya Dick, and the rest of the cast, di ba? Bayani, baka mag-react. Pero dati totoo yun, galing siya sa production. Dati sa Katok Mga Mises, di ba? In-interview pa ako. Siya yung nag-assist, naglalagay ng mic ko. Di ba? Pero ang bongga ni Yani, di ba? Ano ba? Creative director, creative head? Creative consultant. Consultant. Pero congrats, Direk Danny. Nakakatuwa, nakakatuwa yung mga dati na nakasama mo. Up to now, binigyan mo ulit sila ng trabaho. Gusto mo sila makasama sa trabaho. Nakakahappy na sila Randy, sila Direk Danny Caparas, di ba? Marami nagsasabi, showbiz is ungrateful, but it's not true. Depende po sa tao. But with Aga Mula, masasabi natin, it's really, yung namumuna pa rin yung utang na loob, yung pakikisama. And with that, thank you. This is for Shirley and Aga first. Obviously, si Atasha at si Andres ay improvement of the Mula Gonzales family and clan. So curious lang ako, bakit hindi ito sunundan? When we got married, even before we got married, we were talking about family and our kids, you know. And then parang out of the blue, I just asked her, like, how many kids would you want to have? She said, just typical na a boy, a girl, parang ako rin yun. Sabi, gusto ko rin ng babae, at isang lalaki. Parang ganun lang, off-hand na pag-usapan lang namin. And then, dumating na nga, boy and girl, di ba? Nung sinabi nila sa akin, we were having twins, medyo nagulat pa ako. Kasi pag sa'yo nangyari pala yun, parang weird siya. Parang siyang hindi, parang kasi ako lang pag nabubuntis, at that age na sa akin, parang isa lang yan isa lang. Hindi mo naisip yung kambal, di ba? Parang freak sa akin, parang may kambal, parang, kaya nung sinabi ko, parang pagkakaroon tayo ng kambal, gano'n. Tapos sabi ko, identical ba yan? Gano'n. And then medyo for like a couple of seconds, medyo na-tense ako, parang may anak tayong dalawang magkamukha. Parang gano'n. And then my wife told me naman, it's dalawang sada, so fraternal twins siya. Okay. So, gano'n. And then on her third month or fourth month, she had to check away, we had to check. Nakita niya yung
may burger sa turtle. They say that, ano? Pag ganun, I think the parents will only know what that means. It's very technical. Okay, sorry. Kaya wala naman ako, hindi naman kabasusan yun. It's just, ilang terms nila sa ganun sa, it's like when we see the turtle, sa gender, the turtle and the burger. So ganun. So, yun lang naman. And if I may add, I think Aga and I really wanted one boy and Sana, one boy and one girl, and we were blessed with Natasha and Andres, and we just wanted to be able to have a small family para we can spend time. Gusto namin dun kami ni Aga sa bawat hakbang, sa bawat stage sa buhay nila. So we really wanted a small family so we could be really hands-on sa kanila. Sino mas disciplinarian sa inyo dalawa? Sino yung mas spoiler? Sino yung mas disciplinarian? I think si Aga pag nagsalita sa bahay, parang yun na yun eh. Parang nasa sumusunod. I think this is a better question for Natasha and Andres. Yung totoo ha? Yung totoo. Natasha and Andres. Sino mas disciplinarian? Sino mas spoiler? Your dad or your mom? Same. I think they're both the same. Parehas pa rin in their own aspect. Parang kung sa bahay, same talaga. Natasha, ang safe ha? Siguro, same na lang. Na lang. No, you know, you'd be surprised. Akala mo, mas, ito ang disciplinary na talaga. Sexual. Yeah, mas stricto yan. Ako, masyado pa ako sa kanila. Kaya lang, pagdating sa pagdedesisyon, I'm very firm naman ako sa kanila. Pag sinabi ko no, or get out, or, you know, go, or like that, kailangan you follow. Pero in terms of, kumbaga, panagpapaalam sila, ako, like, go. Si Sherry pa yung, why? Where are you going? Di ba? Natatakot na sa tayo dalawa eh. Pero halos pagdeklara naman kami. Kasi kung anong decision ko, kailangan may approval din ni Sherry pagdating sa mga bata. Who convinced you? Anong sinabi ni Andres at Natasha regarding sa pagkakaartista na convince kayo na, sige, let's give them this chance? I think when we talked about it now, once they reach a certain age, the decision would have to come from them. And then one day, sinabi nila sa amin na they were interested in joining the entertainment business. That's surprise you? Oo. Yes. Actually, nagulat kami. But I think growing up, it was an environment na parang komportable sila because it was something that they were doing sa mga commercials and something that they saw Aga and I doing. So para sa kanila, I think it was, they were not intimidated by the world that they were entering, but I think they were curious at parang gusto nila. And growing up, they've always had yung parang meron artistic side talaga. So, yeah, so the time is, when the time came, the right time came, sila na nag-decide na gusto nila. I think it's very important also that it comes from them. Because like what I would always say, it's a tough job. Mahirap na hanap buhay ito, and at least pag sila ng desisyon at nahirapan sila, parang hindi ako nagsabi sa inyo, di ba? Kayo ang nagpili niyo. Kung ano man tahakin nila. And we always express to them that parang respect and honor your work. It's hard work. It doesn't come easy. So parang you always have to continue to hone your craft and talent all the time. Ayan, parang sinasabi ng mami sa kanila yan. Okay. For Natasha and Andres, meron ba kayong favorite movies ng mama at papa niyo? Na gusto niyo panood or someday you would like to, I hope I can do that as a role? Kasi sabi mo yung pangarap mo, ano gusto mo? Yung favorite movie ko ng nanay ko is Jezebel. Jezebel for sure. And in regards to my dad, would have to be, mahirap yan kasi it's either kailangan kita or bagets. Okay. Andres? Para sa akin, my favorite movie ng tatay ko ay, kailangan kita rin, pero Dubai. Dubai talaga. And for your mom? For my mom naman, the original mermaid. Jezebel. Kasi dati, nung bata kami, she used to always tell us na, I'm really a mermaid, guys. So kami naman, we believed it. Hindi ko sinasabi sa kanila na fake pala
pala yun. So, pinapanood ko sa kanila yung pelikulang Jezebel para maniwala sila na, Jezebel talaga ako. Pero di pala. Okay, thank you very much. Thank you, Miss Alwyn. Our next question is from Miss Lea Solterio of People's Much convincing. We know eventually they will pursue showbiz, but did it take much convincing for them to appear with you in a sitcom this time around? Ang sagot dito. Kasi alam mo masyadong, Lea, masyadong normal na usapan sa bahay talaga. Na minsan magugulat ka na nangyayari na. Kasi minsan, kasi parang hindi naman kakasama talaga. Like sa kwarto, like now, especially now, like, nag-dress picked up golf na rin. So, ayun, nalong na kami siya pa sa place golf also. Pag nasa dagat kami sa bahay, nasa kwarto sila. Pag nag-gym kami, sabay-sabay kami sa gym namin, nag-workout kami gano'n. So parang ang kwentuhan is casual na. Na mamaya konti, marirealize mo after nagtitiping na sila. Parang gano'n. Parang ang usapan is parang sige, hanggang mamaya konti, magtitiping na tayo. Parang gano'n. Parang, kaya hindi pala yun. Yung press ko na ni Atasha, yung launch niya. Parang, may launch na siya. Ay, bahala na siya, kaya niya na yan. Parang gano'n. Pero may kaba. Parang ako, yun ang reaction ko na is, bahala na yan, kaya niya na yan. Kasi kinakabahan ka talaga eh. Si Shirley pinapanood talaga, babantayan niya yan. Oo. Binabantayan niya ako, hindi talaga rin ako. Parang nasa-stress ako. Biglang makikibalita na lang, okay na ka talaga. Okay. Ganun lang. So It didn't take much convincing for them. No, it was one talk lang, one-time talk. And up to now naman nangyayari na yun, usap na yun. Sinasabi ko ito na yung ginusto ninyo, nangyayari na. So don't take it for granted. Minsan kasi ang industriya natin masyadong mabilis. Hindi mo alam nandun ka na, hindi mo alam nagiging popular ka na. And then, minsan mamaya may mga taong biglang after what, tinataman. May sumpong, may gano'n. Yun na sinasabi ako sila na babantayan niyo parati yan. Kasi andyan na yan, ginusto niyo yan. Ngayon, nagkakaroon kayo ng pangalan, alagaan niyo na yan. Don't take that for granted. Kahit makasaluba kayo ng mga nakakain sa trabaho, may mga ganyan, dumating kayo, maging maayos kayo, enjoy nyo na parati yung trabaho. Yun lang na parati kong paalala, parang gano'n lang. Tsaka huwag yung masyadong seryoso ngayon. Meaning, seryoso na yung nangyayari sa mundo natin. Tama yun na, masaya lang. Can we hear from the mom? So going back to your question, if it took much convincing, it wasn't hard to do, but although nandun din yung nervyos. But I'm happy na after ilang taping days and episodes na ginawa na namin, happy ako. And of course, we have an extended family because of our wonderful cast. A decade ago, did it ever occur to you that you would do a sitcom together? No. Even just 2 years ago, not even that far back, I never thought. And to be able to work with Direk Danny again, and of course, Randy Reyes, Kuya Dick, Bayani, first time tayo magkakasama, si Sam, Tita Sets, Hart, and Candy Bon, and of course si Chad Kinis who's not here. I never thought that I would be able to do this, but really the feeling of going to taping every day is the feeling of blessed and happiness talaga. And you can see na bawat artista talagang everyone's just happy to be there and be part of this family. So nakakatuwa, and we're so happy to be able to share the laughter and happiness din sa mga kababayan natin. How many episodes have you taped already? Finish na yung first season. Nag-tape na kami 4 to 5 episodes na. 5. Kasi may 6 tayo eh, di ba? Can I ask questions? Yes, please. Your kids talaga. Anyway, how did you exactly feel, or did you imagine, like what I asked your mom, did you imagine this happening, like all of you appearing in a sitcom together? Never talaga. We never really expected it, diba? Bigla lang when the offer came, and syempre we talked about it, and it sounded exciting, it sounded very fun, so we said why not, diba? But if you asked us last year pa or 2 years ago if we were to expect it, di talaga po. Bigla lang talaga. Yeah, we never saw it coming. But when it came, of course, just like Andres said, of
course, we were super excited because we always spent so much time together. And like I've always been saying, we've been method acting our whole lives. You guys are our actual parents, you're my actual brother, and what more to be even having a beautiful cast filled with legends and such great people. It was all so when it first came, of course, game the game, it's such a great opportunity and there's so much to learn and it's such a great life experience you can look back at in, let's say, a decade's time. Thank you. Last question. Had it not been with your parents, would you have said yes to doing a sitcom? Para sa akin, yes, kasi I need to work na lang kung magtrabaho. So, yeah, pero all the more, You need to work. all the more, I'm very happy that Kailangan mo ba na ako kasi wala kung anong watch na wala siyang pambili. Yes. For the same answer as Jess, yes, kailangan magtrabaho. Kasi we just finished college. So parang now that college is done, start working and of course, see where it goes. Yeah. We've always instilled in them the value of hard work. So that's something that they know na kailangan nilang gawin. Of course, create their own journey as time goes by. Thank you. Thank you so much. Actually, I'd like to ask a follow-up question to yours now. How did the offer present itself to you? Like, for example, for Henry Cavill, he was playing World of Warcraft. Na-miss niya yung call ng director na siya pa rin nakast, diba? For you guys, did it come in a text? Was it a family meeting? What was it like when this offer was first presented? Sa kids. When it was first presented, kasi I remember what I was doing. I was working out with my dad, my mom. Tapos bigla may tumawag. And then yun na. And they told us about the details and everything. And then we thought about it for a couple of days. And then yun na. But super brief na. Sino yung tumawag? Yung dad mo din? Kasi siya yung tumawag sa lahat. Tama naman. Actually don't really remember as to how, because it was such a normal conversation and just like as he said, bigla the next day we're taping. Yeah. If I may add, siguro ganyan din ang sagot nila because hindi itong The First Family, hindi ito dumaan sa normal process. Parang it worked its way backwards, diba? Nagsimula siya sa isang idea, nag-usap si Randy, nag-usap si Bayani, and they started making calls, and then yun na nga, lumabas na nga yung The First Family, which Bayani thought about. And then dun parang nabuo yung idea. And then from there, they started thinking, oh, who can we add into this group? And then biglang si Kuya Dick, tumawag na as Kuya Dick mentioned, di ba? Tumawag kami kay Kuya Dick, sabi ni Aga, hindi ka pwede wala dyan. So it was a different process. And then it was a whole story before na dumating sa mga production level. So it's a passion project na it's not a normal process na dumadaan sa producer. Nagsimula ito sa isang creative idea, doon na buo yan. Galing. Passion project. Kaya nasimula sa papikip-pikip. Ikaw talaga ba? Okay. Lexi. Our next question is from Jojo Manaligan of Friday Page. Yung question ko kay Kedevan. Kedevan, paano ka natututo pagdating sa pagko-komedya, pakikisama sa tatlo nating talaga namang subok na si Ces, si Roderick, Bayan? Thank you, sir. Sa totoo lang, challenge talaga ako sa chemistry nila kasi established na sila. Napapanood ko ba ito sila nung bata pa ako. Well, hanggang ngayon, binata pa rin sila. And they look charming, ageless. Yes. Si Sayani, international music, 8-8, so sinasayaw ko. Lahat kumahalo, talaga nagpa-flashback yung pananaw ko. Kaya minsan nape-pressure ako sa mga pag nagbibitaw si Sir Yani, silang dalawa ni Sir Aga, lalo si Sir Roderick. Talagang na, di ko alam kung paano ko ibabato pa yun sa akin kasi nandun na buo na
kaya minsan thank you kay Sir Randy, kay Direk Randy, na-advise ako to calm down, to tone down, kasi it's everything. Nandyan na yung comedy. You just put yourself in, and that's it. Flavor na lahat. Magsasurvey as pandesal. Pero sir, actually, na-amaze ako nung nabasa ko ito ng article, hindi po ako makapaniwala na yung binabasa kong The First Family na nabasa ko article, maging part pala ako nitong project na to. Actually, I was working in LGU sa Quezon City, and I was not hindi na ko naiisip kung papatuloy ko yung career ko after pandemic. Totoo. And this thing came in, ito yung nakikita kong naging pagbuo nila. And I mean, I'm really starstruck in my whole life. Totoo. Alam mo, nabubuo kami ng cast, yung character ni Kenny Boy, si Piolo Pascual po yun. Tapos nung hindi pwede si Piolo Pascual, nagsabi kami kay Guillermo Rosales, pagat na po siya. Kaya napakaswerte ko. Isa sa mga na maging karelebo ng mga hindi. Thank you. Second question ko kay Direk Randy. Ano po bang special na dahilan kung bakit bakery? Loose pants, sombrero, parang suot ko rin, gano'n din ako magbihis. So parang, bigla ko lang pasalan, parang hindi ko na pwede suotin yan. Parang gano'n. So may mga gano'n differences na, nagbinatang sila, di ba? At tumanda na ako. Parang gano'n, di ba? Sila nagturo sa akin maging matanda. Yes. Kasi we're very close to the kids. Siguro yung talagang yung strictness o yung pagiging disciplinarian, ginawa namin yan yung mga early stages in their life. And then, dumating yung time na parang they have become who they are as a person already. So parang ginawa namin ni Aga, we just try to understand them and we treat each other like friends. So I would like to, we were actually very close. Wala rin silang tinatagong secret sa amin, and we enjoy each other's company until now. Kasi I think, yun na. Di ba? Parang gano'n. Tsaka, hindi kami gato mag-bihis. Parang kami sa bahay. Maghapon tulog lang kami. Parang lang kami, white shirt, black shirt. Siya, tapos yung pang-uniform sa PE sa school. No naman, kasi feeling ko naman na me and Tash, the way we were raised, medyo pa-old soul. So, even the way we talk to them, it's very respectful din, and the things we talk about are all things that we enjoy naman as a group together. So, no differences naman. Yeah, there's not much of a difference, I'd say, kasi we all have parang barkada talaga. So we all get each other, we all understand each other's jokes, and we all have respect for one another, each of its own. Bonus question. Aga, kanina ko pa inaaral yung mga kwento na tinawagan mo yung si Kunyani. Labi lang ako. So they say that, di ba, na pag magulang, basta huwag niyo lang gaganito yung anak ko, kundi makikita niyo may other side. So, yes. Parang sa akin naman, I think normal naman yun. But sa akin, siguro mag-react lang ako, matter of life and death. Pero kung may mga api sa kanila, parang sasabihin ko lang sa kanila, kaya niya yan. Kaya niya yan. Diskartehan niya yan. Huwag lang, kasi pagka may manakit naman sa anak ko, pag may mananakit na physical, kasi may batas naman tayo para doon. So, yun ang natin. Kasi hindi naman ako gagawa ng bagay na yung magsasalita ko na pag ito, ginanto ninyo, lalabas yung ganito, parang pangit naman yun, parang wala naman sa akin ng batas. Kaya nga sinasabi ko, pagkadasal is very important. Huwag natin kakalimutan because ang tunay na bantay natin yung nasa taas talaga. When we say a prayer, not just every minute, every humihinga ka, you can always say a prayer always, all the time. It keeps you calm, and then binubuksan na pinapanood niya ang puso mo. So, at some point na meron kang makasalamuha sa labas na medyo hindi maganda, mararamdaman mo na yan, iiwasan mo na lang yan. I guess ganun lang sa mga anak ko, sinasabi ko nga, pag may ganun, iwas. Iwas. At para wag din kayong umiwas, wag yun na puntahan yung magugulong lugar. From Janice Navila, Bulgar.
afternoon. Ang dami ng questions, pero syempre for Aga and Shirley muna. So there's celebrity couples na they don't allow their children to enter showbiz kasi may mga ayaw silang pagdaanan, may mga kinatatakutan sila. When Natasha and Andres told you na gusto nga nilang mag-showbiz, ano yung parang nasa isip nyo na ayaw yung pagdaanan nila na pinagdaanan nyo? At ano naman yung gusto nyo matutunan nila kaya inalaw nyo silang mag-showbiz? Kasi mahirap yung pinayagan at saka hindi pinayagan. Parang wala sa amin talaga. Because growing up talaga, naging ano na namin mag-asawa yun na sinabi ko rin kahit kaya Tasha and Andres na, you know, at a certain age, we will have to let you go. Meaning, you decide. Kasi ako, maaga ko nag-umpisa sa buhay. Gusto ko mga anak ko, maaga rin nag-umpisa sa buhay. Ibig ko sabihin, kayo mag-desisyon. Magkamali kayo, wala kayong sisisihin kung may sarili ninyo. Pero, hindi po nagkamali kayo at sisihin yung sarili nyo, wala nang pag-asa. Diba? Ayusin yung naging problema nyo, bumangon kayo, because parati naman may kinabukasan parati. So you always hope for the next day, you know? Parang may masama nangyayari ngayon, itulog mo yan, bukas mo, maayos naman yan. So, it's walang yung pagpayag, wala naman akong gusto maramdaman nila. Kaya lang, I just know for a fact that yung dinaanan ko sa mundong ito ay napakahirap. Because I started when I was 14 years old. So, teenager, umalis na ako sa bahay namin, solo lang ako. Ayaw ng parents ko yun, my parents did like that, but I said, I just want to decide on my own, ayokong sinasabihan ako. So, nung pinabayaan nila ako, doon ko naramdaman, nadapa-dapa ako ilang beses nung kanila. Wala nang nakakaalam nitong kwento itong mahaba nito, pero lubok na lubok ako, tapang-dapa ako sa buhay. But all I needed to do was go back to my parents and I'm okay. Pero hindi, trumabaho ako. Binangon ko ng binangon. Ilang taon niya binangon ko. Natuto ako. So hindi na gusto ko mangyayari sa kanila. Pero alam ko masakit yun. But it will happen kasi ayoko rin lumaki sila. Iniisip nila na, okay lang tayo because our parents will take care of that. Ang sinasabi ko sa kanila, parang huwag yung isipin gano'n. Kasi parang kung ano pinagtrabahuan namin, parang dito sa amin yan, yung inyo, gumawa kayo. Para iba pakiramdam pag kayo gumawa ng sarili ninyong landas, sarili ninyong buhay, sarili ninyong pera. Kayo yan. Hindi dahil sa magulang ninyo. Kayo yan. Independence. Yeah. At a very young age talaga, we've taught them to be very independent. Kasi yun din ang upbringing ni Aga. At 13 years old, nag-solo na siya. So, we're very careful also with the words that we say, na hindi kami nagdidictate sa kanila with what they want to do. Even with regards to yung schooling nila, anong bansa na pinili nila, silang pumili yan. Where they're gonna stay, what they're gonna do, silang pumili yan. And we respected that. We just, as parents, we just wanted to make sure, are they gonna be safe? And during the time when the college, it was a very difficult time kasi pandemic nun eh. So, hindi tayo nakakalabas ng bahay. And it was very hard bilang magulang na to send off your kids to school and to college not knowing saan sila titira, saan sila pupunta, sino mag-aalaga sa kanila. But we had to let them go so that they could also learn the life skills by themselves na wala kami doon. And sila nag-ayos lahat yan. So, they're very independent. So even until now, hindi kami nag-dictate sa kanila. We always respect their decision. So pag may project or anything na dumarating sa buhay nila, their words and decisions have value sa family namin. So, yeah, I'd like to say that they're quite independent at very independent talaga sila at a young age. Nakakatuwa naman na, di ba, yung upbringing nyo, talagang pinagkatiwalaan kayo sa mga decision making. Pero gano'n kayo ka-close sa Tasha and Andres, sa parents nyo? And meron bang mga bagay-bagay na kahit sobrang close nyo sa kanila, you keep to yourself pa rin? Or sa inyong dalawa lang, hindi nyo na pinapaalam sa kanila? Like, crushes talaga love life. Kasi sabi niya, kanina hindi siya nakikialam, di ba? Pero kinikilig siya kay, Sabi daw nung kabataan ko dati. Di ba, pag binata ka, tapos may kasama ka sa class, parang ganun.
Wala lang, para feeling ko ako si Andres, di ba? So ayun, hanggang saan yung closeness nyo and meron din bang mga boundaries? Like, ang mga bagay kayo sa inyo na lang? So, in terms of closeness, we're very close talaga as a family. We're very tight kami apat. We like to do a lot of activities together. We like to play sports. We like to have coffee together for hours. But sa boundaries naman, wala namang boundaries. Basta respeto lang, di ba? There's some things you can't cross and some things you can say. But most of the time, full of laughter lang yan. For mga jokes, for tawanan. So, Nothing too serious. And like I said, we're always really a barkada. We do everything together, and then as long as there's respect, you have your boundaries there, of course. It's just very encouraging to go on and do life and see where it goes. Pero hindi ko alam eh. Pero yeah. Thank you. So our last question is from Carl Jun of Kapatid. Hello, good afternoon. Una sa lahat, to the cast and director and writers of The First Family, sobrang congratulations. So, nung unang teaser drop pa lang, looking forward ko na po siyang kapanoorin. So, question ko lang po, supportive. So yun po, question for Roderick. So, kumusta naman po yung feeling na magkaroon po kayo ng TV comeback after more than years or less 4 years, and now this time naman po sa TV5? 4 years ba? Hindi ko lang maalala kung... Hindi comedy. Puro drama. But of course, I'm excited. Honestly, excited ako kasi makakasama ko sila. Si Aga, si Shirley, mas doon. Kasi parang hindi naman yata totoo yung parang naninibago ako. Kasi 10 years ka ako sa showbiz eh. So parang nakakayanan sa pinaninibago. Ako, baka may mag-comment na, tanda mo lang, bago. Hindi ka matanda. Basta naalala ko to. Kasi di ba, nakasando siya, bata ako noon. Nasa TV na siya, pinapanood ko siya. Nakasando siya, nakakaki na shorts. Halaglagan ba to? Black and white pa TV. Black and white! Black and white. Sando. Yung sando mo pala nun, red, white, black and white kasi. Hindi excited. Masaya ako kasi, siyempre, tinawagan ko. Actually, dati gumagawa ng pelikula. So, nung tumawag si Aga, excited na ako. Kasi yung sinasabi na niya, yung si Charlie nandun, actually, na-introduce sila sa akin through that call, di ba? So excited ako na magawa ko rin ng comedy kasi matagal na rin ako parang hindi gumagawa ng comedy. Gumawa ako ng teleserye na medyo may pagka-comedy, pero hindi pa rin katulad dito. So it's a big bonus at blessing talaga na makakasama-sama kami ulit. Iba talaga yung kanina yung first interview natin outside. Sabi nga namin ni Ate Sel, na iba talaga yung kapag trabaho mo mag-comedy, trabaho mo nito for how many years. Pero pag gusto mo yung kasama mo, ang laki talagang blessing at bonus yun eh. Kasi nakaka-create ka pa at concerned ka sa show. Hindi ba? Concerned ka sa show na sana mapaganda at tumugal ang show dahil din sa mga kasamahan mo. That's what I mean. Kaya I'm blessed and thankful. Okay, thank you. Next naman po sa head writer ng The First Family. Out of curiosity lang po, where does the Big House of You came from? Big House of You, name of the bakery business of The First Family came from? Hello! Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga media friends. Last question para sa ating The First Family. Maraming salamat po, of course, Sir Aga, Ms. Charlene, Andres, Natasha, Kuya Yan, Lisa, Kuya Dick, Mrs. Hart, and Kets. Maraming salamat. Sobrang pinasaya niyo ang aming afternoon and we are truly excited para sa bago at kauna-unahang show niyo together on TV. So please invite everyone to watch The First Family coming this July 21. Who'd like to do